Hello mga kamamshi! So today is Saturday. Walang work si Hapon at walang school naman si Mei Chang. So pupunta kami sa one of the 12 top rated tourist attraction here in Osaka. Dalawang beses kaming magpalit ng train from Tokowan to Kyobashi. Before kami makarating sa Kyobashi, I think dadaan pa kami ng 3 or 4 na station. Malapit na kami sa Kyobashi Station. Nandito na kami sa Kyobashi Station. Bababa na kami para magpalit ng train. Ito na yung huling train na sasakyan namin from Kyobashi to Osaka Castle Park Station. Nakababa na kami sa final train. Welcome to Osaka Castle Park Station. Dito wala naman ay food corner or mga souvenir. Na-amaze talaga ako. Paano kaya nila ito kinonstruct at ano kayang stone ang gamit nila? Ito pala yung full map ng Osaka Castle. Ang Osaka Castle ay binalutan ng 2 uri ng moat. Ang outer moat at ang inner moat. Ito yung outer moat at ito naman yung inner moat. Pagka-cross mo sa highway nito na at makikita mo na yung outer moat. Ito naman ang Aoyama Gate. Pagka-enter natin sa Aoyama Gate,
makikita natin ang inner moat. Ito naman yung tinatawag nilang the golden style Japanese boat, ang Guzabuni boat. At ito naman yung Bokurakubashi Bridge, na ang ibig sabihin ay Paradise Bridge. Ito yung entrance papunta sa Osaka Castle. Gagawa ako ng separate video ng Guzabuni boat. Sasakay ako at iikutin natin ang inner moat. Ito yung bridge patungo sa Osaka Castle. At ito rin yung bridge papunta sa Paraiso. Wait, selfie muna tayo. Ito palang Bokurakubashi Bridge o kilalang Paradise Bridge ay itinayo noong 1962 during Osaka Castle restored. Anyways, libre lang ang magpasyal sa Osaka Castle Park. Pero kung gusto mong pumasok mismo sa loob ng Osaka Castle Museum, may entrance fee na yun. Habang naglilibot kami sa Osaka Castle Park, ang daming mga katanungan sa isip ko. Paano kaya ito kinonstruct, no? Kung itinayo ito more than 400 years ago at hindi pa high-tech nung panahon na yon, paano nila ito pinagdikit-dikit? At ano ang mga batong ginagamit nila? Ano ang mga materyales na gamit nila? Naisip ko tuloy, hindi kaya ito gawa ng mga Nephilim? Hindi kaya totoo yung Japanese folklore ng Daidaraguchi? Wala, naisip ko lang. Pero in fairness, napakaganda at napakalinis ng palibot at napaka-presko ng hangin. See, ang lalaki ng mga bato. Hindi kaya yata ito kayang buhatin ng regular na tao lang. Brief history for Osaka Castle. Sunod sa Tokyo, pangalawa ang Osaka. Sa rehiyon ng Kansai, sa pinakamahalagang syudad sa bansa. Ito rin ang pangatlo sa pinakamalaking lungsod sa bansa. Kung saan matatagpuan naman ang pinakamalaking kastilyo noong panahon ng medieval Japan. Ang Osaka Castle ay itinuring simbolo ng lugar. Humabit na mahigit 400 taon sa kasaysayan. Ang Osaka Castle unang itinayo 1583 sa pamumuno ni Hideyoshi Toyotomi. So dito na magtatapos yung brief history ko. Sa mga oras na ito ay magte-12 na. Kaya before kami papasok sa loob mismo ng Osaka Castle ay maghahanap muna kami ng isang lugar kung saan pwede kaming makapag-lunch. Pumasok kami sa isang establishmento. Hindi ko alam kung ano pangalan ng establishmentong ito. Kung kayo ay nakapunta at nakapag-travel na dito, paki-share naman ng iyong information sa comment box. Mag-take picture muna kami sa ninja. What do you think about ninja, guys? Initot naman dyan. Dito nga pala kami magla-lunch. Ang mamahal pala dito, no? Ang daming travelers today. Iba't ibang lahi ang masasalubong namin dito. Ito na yung lunch namin. Hindi ito ice cream, ha? Ito ay isang smashed potato na yung toppings ay beef
Share lang kami ng anak ko kasi hindi ko rin naman mauubos. After namin ng lunch, rest muna kami saglit. Nagtatampo yan kasi hindi binila ng cotton candy. Ang mahal nga naman ng cotton candy dito, imagine 800 yen. Daming food na kaya mabibili sa 800 na yan. Mei-chan, come here. Let's take picture. Okay, one more. Dito pala ang pila kung saan makabili ng ticket papasok sa Osaka Castle. Mahabang pila at medyo hassle. Kung ayaw nyo ma-hassle or ma-waste ang time sa pila, bakit di na lang kayo mag-download ng Klook app, magrehistro kayo through my referral code. Makakuha pa kayo ng discount at less hassle na din. Ito naman ay isang luma at sinaunang balon. Naalala ko tuloy si Sadako. Kung iyong titignan, para lang siyang isang simple at cute na figurine, pero ito pala ay may historical story. Ito ay dalawang grupo na naglalaban ng mga troops ni Yukimura Sanada at Tadanao Matsudaira. Na-amaze talaga ako dito kapag nilagay mo yung paa mo dito, kusang magpe-play ang isang maliit na BTR na to with sounds effect. Ang cute, para mga duwende. Correct me if I'm wrong. I think the story na pin-play nila is story ng isang emperor na si Hideyoshi. Ito na yung pinakatuktok ng Osaka Castle. Nasa 8th floor kami ngayon. At dito sa tuktok, matatanaw natin ang buong moat or river na nakapaligid sa Osaka Castle. At dito magtatapos yung trip natin sa loob ng Osaka Castle, and on my next video, pag-uusapan naman natin itong moat or river at itong historical golden Japanese boat style or tinatawag nilang gazabuni. At this moment, nakababa na kami from 8th floor, so nag-take rice lang muna kami dito, pero itong anak ko still aggressive pa rin, may pasayaw-sayaw pa Hanggang dito na lang muna ngayon mga kamamshis, at maraming salamat sa inyong panonood. Huwag niyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Abangan natin ang part 2 ng Osaka Castle trip, at sa susunod na video, iikutin natin ang inner moat gamit ang gazabuni boat at mag-sightseeing tayo sa Osaka Castle habang nag-iikot tayo sa inner moat.